Ang karugtong ng ating kabanata. Si Lee Yeren na nabigyan ng scholarship sa University of Korea's Law School. Bibigyan ka ng mayor ng isang espesyal na parangal. Sabi ng guro sa stage, kay Lee Yeren ang alumni na hinihintay natin, habang nakikinig ang kapwa niya estudyante na graduating din. Pati ang magulang ni Lee Yeren ay proud sa pakikinig. Pumunta si Lee Yeren sa stage at nag-speech ito. Lahat ng ito ay salamat sa inyo na narito ako ngayon. Ang aking matulungin at mapagmahal na magulang. Kasama ang principal. Ang mga guro ang aking mga kaibigan na mahilig sa edukasyon. At sa mga seniors and juniors, at habang nag-speech si Lee Yeren ay humakbang ang ating bida papalapit, na dala ang bouquet of flowers. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa ginawa, palagi akong mananatiling isang pinagmamalaki na alumni ng Jangju Girls High School, patuloy na speech ni Lee Yeren. At papasok na ang ating bida sa loob ng graduation ceremony, at napansin ito ng kababaihan, ang gwapo niya, nahanap na kita. Sabi ng ating bida sa kanyang sarili habang nakangiti, habang abala si Lee Yeren sa pagtanggap ng bulaklak, You came. Sabi ni Lee Yeren sa kaharap, ang ating bida naman ay nasa di kalayuan kumaway ito at tinawag ang babae. Yeren Sr. Bigla may bumangga na nanggaling sa likuran nito, lumapit ang lalaki kay Lee Yeren. Excuse me, pwede ba tayong magpa-picture na kasama ka, at inakbayan ito? Ngayon ka lang dumating. Kanina pa ako naghihintay. Sabi ni Lee Yeren, tumingin lang ang lalaki kay Lee Yeren, pwede ko na ba kayo pikturan? Sabi ng photographer, habang magkatitig ang dalawa. Itutok mo lang ang mukha mo sa harap, bakit ang daming gustong magpapansin sa'yo? Halos lahat ay gusto kang lapitan at kulang na lang ay lagyan ka ng mask. Sabi ng lalaki, aking opa, sagot ng babae. Tawag ng ating bida kay Lee Yeren na hindi na natuloy dahil nakita nito ang isang eksena. Yeren Sr., muling bigkas nito na naibaba ang kamay na may hawak na bulaklak, patuloy na nag-uusap si Lee Yeren at ang lalaki. Senior, paano kung hindi ako magpakasal? Tanong ni Lee Yeren sa lalaki. Kasal? Huwag kang mag-alala, nandito pa rin ako, biro ng lalaki. Habang nakaturo ang daliri sa taas, kalimutan mo na nga, at hindi pa napapansin ni Lee Yeren ang ating bida na nakatayo sa kanila harapan, baksak ang kamay at hawak pa rin ang bulaklak, at naalala ng ating bida ang mga pag-uusap nila ng babae. Sa wakas na intindihan ko na kung bakit paunti-unti ang mga reply ni Yeren Sr. Ang mga alaala niya, ang aking one-sided love, ay mas hindi malilimutan mula noon ako ay inosente. Biglang kumirot ang puso ko. Ako, nakaranas ng 3 break-up sa dati kong buhay, maya-maya ay may narinig itong boses na nag-uusap. Hindi ko alam kung gaano kaswerte ang pamangkin ko na senior ni Yeren, bigla parang nagulat ito at tinignan ang nag-uusap. Nalilito ako dahil mataas ang tingin ng doktor sa anak ko. Sabi ng isang lalaki, hindi punong hukom, alaga ang mabuti ang pamangkin ko, sagot naman ng isang lalaki habang magkahawak ito ng kamay. Well, matanda na sila. Hindi ko yata kayang kontrolin sila hahaha. Sagot muli ng isang lalaki, at habang nakatingin ang ating bida. Sandali, ang taong iyan ay ang judge sa politika, ang Chief Judge of the Supreme Court, Lee Kang-sok. At kailan lang ay na-appointed siya bilang presidente ng Supreme Court, bulong ng ating bida habang nakatingin ito, kaya nga ako nagtitiwala sa inyo hahaha, sabi ng lalaki habang parehong nakatingin kay Lee Yeren at sa lalaki kausap nito. National Assembly Physician and High-Ranking Court Official. Muling bulong ng ating bida. Yeren, tumabi ka kay Dong-song, sabi ng nagsalita na agad napalingon ng ating bida. Dong-song, bigkas ng ating bida sa pangalan ng lalaki at nakita niya na nag-picture taking ang dalawa. Nakita ko na ang lalaking ito sa TV, siya ang pangatlong anak na lalaki ng Ana Group. Dong-song, isang binata na may matalinong pag-iisip na nag-enroll sa law school ng Universidad ng Korea. At sumali siya sa grupo matapos makapasa sa bar exam at naging managing director sa murang edad. At ito yung tipong madalas lumabas sa social media bilang playboy, bulong ng ating bida. At habang nagkakatawanan sina Lee Yeren ang Dong-song, bigla may lumapit na babae sa ating bida. Excuse me, pwede ko bang mahingi ang number mo? Sabi ng babae. I'm sorry, please Alice, hindi maganda ang mood ko ngayon. Maya-maya ay napansin ito ni Lee Yeren,
Tae-san, bigkas nito sa pangalan ng ating bida, na bahagya kinabahan ito. Tinignan ng ating bida si Lieren, tumingin din ang babae at hindi ito mapakali. Anong nangyari? Kilala mo ba ang lalaking iyon? Tanong ng lalaki si Dong Song, habang naririnig ito ng ating bida, hindi ito kumikibo. Hindi ko siya kilala, mali yata ang nakita ko. Magpa-picture pa tayo. At yumapos si Lieren sa braso ng lalaki, nakita ito ng ating bida. Instinct ba para sa mga babae ang maakit sa isang matagumpay na lalaki? Bulong ng ating bida, anak ng mga conglomerates at ang anak ng mga magsasaka. Ani, kumuha ka rin ng litrato sa amin. Yeren Sr., habang nagpicture-picture ang mga ito, well, kahit sino tumingin, hindi ako may kukumpara kay Oh Deong Song. Sabi pa ng ating bida, at tumalikod na ito, at sa tingin ko ito ay hindi na mahalaga, it's for the best. At nang makatalikod ito narinig pa niya ang sigawan nito, Ani congrats. Senior I love you, malungkot itong humakbang palayo. At nang makalabas ito, habang naglalakad ito patungo sa kanyang sasakyang, tinignan nito ang hawak na bulaklak. Ngayon anong gagawin ko dito? Tinukoy nito ang hawak na bulaklak. Nang mapansin nito ang isang babae na malungkot na nakatayo at nag-iisa, maya-maya ay hamangin at may lumabas na mag-asawa na mall ito na malungkot din at nakatingin sa kanilang anak na babae na graduate din. Honey, graduate na ang sarang natin. Sabi ng tatay nito, maraming salamat sa paglaki mo ng maayos na wala man ang nanay at tatay mo, sarang. Sabi ng nanay ng babae, so, pati ang multo nakikita ko na rin. Sabi ng ating bida, Mama, Papa, habang yakap ang larawan ng magulang nito, at malungkot na umiiyak na sabi ng estudyante, hindi nito nakikita na nakayakap na magulang, maya-maya ay humakbang ang ating bida at lumapit, at ibinigay nito ang bulaklak sa babae at, congrats on your graduation. Sabi ng ating bida, sino ka? Bakit ka? Sabi ng babae na nagulat na tinanggap ang bulaklak. Sabi ng iyong mga magulang salamat sa paglaki mo ng mabuti. Gusto ng nanay at tatay mo na mamuhay ka ng masayang buhay para sa kanila. Paliwanag ng ating bida. Ano? Sagot ng babae na nagulat, pagkatapos ay umalis na ang ating bida at bago ito umalis at sinabi nito. Pagkatapos ay mamuhay ka ng masaya. At ikaw na ang magiging bagong may-ari ng mga bouquet of flowers. Nalilito pa rin ang babae at ang mga magulang naman nito ay yumuko sa ating bida bago ito tuluyan na umalis. Gabi, kabilugan ng buwan sa bahay ng ating bida, habang natutulog ito brother. Tawag ng isang lalaki, idilat mo ang mata mo, naglasing ang ating bida sa ininom nito beer in can, brother. Idilat mo ang mga mata mo, muling tawag nito, ngunit mahimbing pa rin ang tulog ng ating bida, sobrang sakit ba ang break-up? Brother, gumising ka idilat mo ang mga mata mo, unti-unti dinidilat ng ating bida ang kanyang mga mata, at agad ito nabigla at napabalikwas na napasigaw ito. Isang lalaking nakahod na itim ang nakatayo sa kanyang harapan, sino ka, ibang multo. Sabi ng ating bida, ako, kapag narinig mo ang pangalan ko, malalaman mo kung sino ako, at tinanggal nito ang hood at nagpakilala ito sa ating bida. Ako ang Knight of Singold Casanova. Sabi ng lalaki, Casanova, gulat na sabi ng ating bida. Anong sinasabi mo? Ikaw si Casa, pareho tayo ng vibes my dear brother. Muling sabi ng lalaki. Ikaw si Casanova. Pasigaw na sabi ng ating bida na napanganga ito. Giacomo Casanova the greatest playboy sa lahat ng oras. Sabi ng ating bida sa kanyang sarili. Gusto kong makipag-deal sa'yo, sabi ng lalaki. Anong deal? Sagot ng ating bida na kahit nagulat ay bahagya itong ngumiti, pero bukod sa pagiging playboy nito, meron pa siyang ibang kakayahan. Ipinanganak sa commercial na lungsod ng Venice naging abot siya sa edad na 15, at nakakuha ng doctorate in law sa edad na 16. Siya rin ay mahusay na mangangalakal dahil sa kanyang kataas-taasan sa medisina mathematics at chemistry, maya-maya ay sumang-ayon ito sa gusto ng lalaki, okay, sige, gawa tayo ng deal, at samantala, sa opisina muli ng stocks, nawala na siya, nag-withdraw siya sa corporate account sabi ng isang lalaki. Matrace mo ba? Tanong ng isang lalaki, muling naghanap ang lalaki. Hindi ko mahanap. Parang ang corporate bank account ay ginamit at agad isinara.
Gaya ng alam mo sa sandaling magsara ang isang account, mawawala ang lahat ng data. Muling sabi ng lalaki, napaisip naman ang isang lalaki hindi ito agad makasagot. Itong lalaking ito, ay talagang magaling kahit anong edad niya. Sabi ng lalaki si Harry. Parang ganun. Pera para sa individual na humiram $200 million mula sa US. Sabi ni Leo at hinawakan nito ang salamin sa mata. Balance ng account sa Korea ay mabilis na tumataas muling sabi ni Harry. Saan iniimbes ang Korean funds? $400 million ba yun? Muling tanong ni Leo, base sa natutunan ko sa tingin ko sa Noogle stocks. At ang rate ng pagbabalik. Tanong ni Leo, sa ngayon ay mga 1% lang. Sagot ni Harry, ano? Sabi ni Leo, kung ito ay Noogle, ibig sabihin ay bigla na lang siyang gagawa ng pangmatagalang pamumuhunan. O gusto niya magpahinga? Bulong ni Leo, sabihin mo kay Steven na huwag kang mawala ng contact sa kanya. Dapat ang kanyang panig ay lagi nasa kanya. Sabi ni Leo, naintindihan ko sagot ni Harry, tumano ang lalaking si Leo sa wall na overlooking. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit siya'y isang taong nakakaalam ng mga napalaking sikreto. At hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Bulong ni Leo, samantala, this is economic news. Presyo na langis na matagal nang tumataas, bumulusok na, kasi ang dami ng 20% nito ang malaking profit na ginawa namin sa loob naman ng ilang araw. Go stop ang pinaka nakakatakot sa mundo hehe. Sabi ng ating bida habang nag-draw drive ito. Ang Lunar New Year holiday ay magsisimula bukas siguro kaya, sa sandaling na-release ang produkto, sila ay baliw na bumili nito. Ito ay tungkol sa pag-alam kung paano manipulahin ang merkado. At patuloy ito nag-drive. At bumubuo ito ng return na $285, 200,000 na May 20% return sa 300,000 na kontrata. Ilang araw nang nakalipas kumita ako ng $400 million. Kasama ang paunang kapital na $200 million ang balance ay $600 million na ngayon. At ang balance ay nakatambak na sa secret bank book. Salamat sa Nova, mayroon na akong mas malalim na pangunawa sa mga numero sa merkado, meron na akong mas mahusay na paghuhusga pagdating sa negosyo, patuloy ang biyahe nito habang hawak ang manibela. At ang core function ay naidagdag na at kumambyo ito. Kahit na malungkot na damdamin ay maaaring isaisip bilang magagandang alaala. Meron akong binuong pamamaraan na nagbibigay daan sa akin. Upang ganap na kontrolin ang aking mga emosyon at matuling pinardar ang sasakyang. Ang paghihiwalay ay nangangailangan din ng kasanayan. Magkakaroon kami ni Yeren Sr. ng senior-junior relationship sa school next year. Pero, doon nagtatapos ang relasyon ko sa kanya. Kaya bilasan pa natin. Sana maging masaya ka sa Lunar New Year, bulong ng ating bida, at lalong pinatulan ang kanyang sasakyang. Nova Hangnim salamat, at sumapit siya sa kanyang pupuntahan. Bumaba ang ating bida sa kanyang kotse, napatingin ito sa laki ng pinagbago ng kanilang bahay, ang pera ay napakahusay, naglakad ito dala ang mga ipinamili. Ito na ngayon ang aking bahay. Ang mga lumang tiles ay pinalitan ng mga bagong tiles na may itim na pinakintab. Ang ginibang either wall ay inayos din ng mga pulang bricks, wow, hindi maganda. Ang lugar na ito dati. Sabi ng ating bida nang nakatawa habang ito ay naglalakad papasok ng bahay, maya-maya ay may narinig itong kahol ng aso, niyukuhan niya ito at kinausap, o Bekgo. Wow, namumulaklak ang kapalaran ng aso kapag nabubuhay ng maayos ang may-ari nito. At habang hinihimas ng ating bida ang ulo ng aso ay may narinig itong boses, Hangnim. Tutulungan kita. Ha, sino yun? Sabi ng ating bida, ang tubo ay magaling. Kuya, pahiram din ako ng pera, pumirma ako ng kontrata, ngunit wala akong sapat na puhunan. Mas mura kong uutang sayo kaysa mag-loan sa bangko na mataas ang interes, diba? Tinignan ng ating bida ang pinanggalingan ng nag-uusap, napakawalansiya nila, bulong ng ating bida, habang dinidilaan siya ng aso sa mukha. Tito, tita, sobra na po kayo. Ang tagal ko nang bumaba nung bakasyon kaya pera muna ang dapat unahin ko. Hindi ka ba nahihiya sa mga magulang natin? Tama, matagal na itong hawak ni mama at tumayo ang ating bida. Ngayon ko na ba gagamitin ang pagkapanganay ko? Hayaan mo akong baguhin ang mood sa bahay. Papa, mama, dumating na ang panganay ninyo.
Sigaw ng ating bida, maya-maya ay may nagbukas ng pinto, at lumabas ang kanyang ina. Tae-san, tawag ng kanyang ina, Mama ano ito? May nangyari ba? Tanong ng ating bida, samantala sa loob ng bahay, sino ba yun dumating? Sabi ng isang lalaki, si Tae-san ba yun? Sabi pa ng isang lalaki, ano? May mga pinag-uusapan ng mga matatanda na importanteng bagay dito. Sabi ng isang babae, Hang, ituloy na natin ang pinag-uusapan natin. Saan nga ba sa mundo nang galing ang lahat ng perang ito? Pasigaw na sabi ng lalaki, huwag mong sabihin, ito ang perang naiwan sa iyo ni tatay. Kahit na ang mga kapitbahay ninyo ay hindi makapaniwala at nagtataka kung saan nanggaling ang inyong pera. Basta saan ka kumuha ng pera. Tulungan mo ang iyong nakababatang kapatid. Hindi umimik ang tatay ng ating bida, pinakinggan nito ang lahat ng sinasabi ng tiyuhin at tiyahin ng ating bida. Hanggang kailan ka magiging civil servant? Hindi ka ba mabubuhay ng maayos? Kumikita ka ng malaki, at bigla nagsalita ang ating bida. Ano ang maganda sa magkakapatid? Oy, lahat ng mga nakababatang tiyuhing at tiyahing namin ay dumating ha. Sino? Yun. Napatingin ang dalawang tiyuhin ng ating bida. Naging maayos na ba kayong lahat? Halos nakalimutan ko na kung ano itsura ninyo. Pasigaw na biro ng ating bida, at hindi naman nakakibo ang kanyang ina na nasa tabi. Ano ngayon kung nandito kayo muko ka muna? Sabi ng isang tiyuhin niya. Dumating ka dito. Ang pananalita mo ay walang respeto. Ang batang ito, hindi marunong gumalang sa matatanda. Sabi ng isa pa niyang tiyuhin. Tae-san, saway ng kanyang ina. Kuya, kailan pa naging mayabang si Tae-san? Sabi ng kanyang tiyahin. Sa tingin mo ba ang pagyuko ng isang beses ay itinuturing na isang pagbati? Sabi ng ating bida, habang ang kanyang ama ay nagpipigil sa galit. O bakit ganyan lahat? Sabi ng ating bida at itinaas ang dalawang kamay. Anong klaseng ugali meron ang mga hindi pumunta sa araw ng memorial ng grandparents ko? Nakakahiyang marinig iyon. Sabi ng ating bida. Ano? Sabi ng isang tiyuhin niya na sumimangot ito ang bastos na ito. Sabi naman ng isa pa, O Momo. Sino nagturo sa iyo magsalita ng ganyan? Pagalit na sabi at tumayo ang kanyang tiyahin. Natutunan mo ba ito sa kanya? Ang tinukoy ay ang kanya ina. Nabigla naman ang kanyang ina at tinawag nito ang ating bida. Tae-san, agad na nilapitan ng ating bida ang kanyang ina, Mama. Okay ka lang. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Tumayo ang kanyang tiyuhin at tiyahin at sumigaw ito, Hoy, bastos ka. Bakit hindi mo pinapansin ang mga matatanda? Matatanda, meron bang mga matatanda na mas matanda sa aking ama na naruroon? Sabi ng ating bida at tumingin ito sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Napatingin at nanginginig na sa galit ang kanyang ama. Bigla sumugod ang kanyang tiyuhin para sampilan ang ating bida, habang nakatingin ang ating bida, at nang lalapat na ang kamay nito ay nagulat ito, dahil agad ito nasaalag at nahawakan ang kamay ng kanyang tiyuhin. Tigil, itigil mo na, mga bastos kayo, sigaw na sabi ng kanyang ama. Tumigil kayo, mga bastos, sigaw ng ama ng ating bida. Huminto ito at napatingin ang kanyang tiyuhin at tiyahin sa ama ng ating bida, ito ang gusto ko, bulong ng ating bida. Oh, papa nabuhay ka rin, habang nakatingin ang ating bida sa kanyang ama, ang dagandong ng natutulog na tigre. Bulong muli ng ating bida sa sarili, na bigla naman ang kanyang dalawang tiyuhin, pinapanood kita, hindi nyo napansin ang mga titig ko. Sabi ng kanyang ama sa kanyang tiyuhin. Kuya, sabi ng isa niya tiyuhin, ano-anong ibig mong sabihin dyan? Sabi pa ng isa, Kuya. Sabi naman ng kanyang tiyahin na mga nabigla sa inasal ng ama ng ating bida at kinabahan ng mga ito, tawagin niyo ako Big Brother. Sabi ng ama ni Tae-san, Kuya, hindi yun. Sabi ng tiyuhin, Kuya, hindi, Kuya nakakatakot ka. Sagot ng tiyahin, ang etenggal ng aking ama ay nagpatahimik sa lahat, bulong ng ating bida. Tae-san, dapat humingi ka rin ng tawad sa mga nakakatanda sa iyo. Sabi ng kanyang ama, opo. Papa, sagot ng ating bida. Dapat humingi ka rin ng tawad sa panganay ko. Sabi ng kanyang ama sa kapatid nito. Gaya ng inaasahan, iba ang kapangyarihan ng panganay na kapatid, bulong muli ng ating bida. Humihingi ako ng paumanhin sa akin bastos na pananalita at pag-uugali. Sabi ng ating bida sa kanyang tiyuhin at tiyahin at yumuko ito.
Sorry Tae-san, masama ang ugali ng mga nakababatang tiyuhin mo. Pasensya na din si tita ha. Hindi po, okay lang po, naging bastos rin po ang pamangkin nyo, sagot ng ating bida. At muling nagsalita ang kanyang ama, kung kailangan nyo ng pera, kausapin mo si Tae-san, ang panganay na anak ng pamilya ko. Hinayaan kong kontrolin ni Tae-san ang pananalapi ng pamilya namin. Sabi ng ama ng ating bida, ano? Si Tae-san, sabi ng kanyang tiyuhin na nagulat, ano, dapat sinabi mo sa akin kanina. Sabi naman ng isa niyang tiyuhin, Papa, bulong ng ating bida, at ayon natapos na ang aming Lunar New Year holiday. Samantala sa opisina ng ating bida, Team Leader Yu. Ano ito? Sabi ng ating bida habang hawak ang isang regalo. Holiday? Present? Sagot ng babae. Kasi nag-travel ako sa Australia kasama ang aking ina. Ito ay inirekomenda ng mga lokal. Sabi ng babae, habang tinitignan ng ating bida ang hawak na nasa kahon. CEO, you burn the midnight oil every day. Sabi ng babae na nakangiti. So, kung kakainin ko ito, kaya kung tumalo na parang kangaroo sa kalsada. Sabi ng ating bida, hindi ko alam pero medyo may kamahalan yan, kaya uminom ka lang ng isang table tass sa isang araw. Sabi ng babae na medyo pinagpawisan ito, at meron niyang magandang epekto sa mga lalaki. At nan-akbo ito. Ang ibig mong sabihin para madadagdagan ang aking stamina, namumula bulong ng ating bida, muling tinignan ito at binasa. Kangaroo Essence. Halatang hindi para sa akin, pero parang energy drink na para kay Kuya Nova. Maya-maya ay naglakad ito at naupo sa kanyang office table, dahil tapos na ang bakasyon sa taglamig. Magpapalim na ako ng buhay ko sa Seoul, mahirap ang buhay ng isang high school student. Kung alam ng team leader na ako ang head ng kumpanya magre-resign na ba siya? Muli hinawakan ang mouse at nag-search ito, search, flick, search ng alumbaba, click. Mula sa taong 2007 hanggang 2009, ang tahimik na mundo ay ginulo ng isang malaking bagyo. Mawawasak ang ekonomiya ng US, na inakala na isang ganap na powerhouse. Kung ang US Federal Reserve Bank FRB ay hindi gumawa ng maramihang pera sa pangalan ng quantitative easing, malamang na nahaharap ang mundo sa isa pang matinding depresyon. Tanging ang Estados Unidos lamang ang maaaring maging hari ng paggawa ng pera. At darating ang pagkakataon iyon. Kaguluhan ang kailangan para makalikha ng isa pang bayani. Sa ngayon, wala pa akong balak na kunin ang real estate o mga naluluging kumpanya. Ang real estate ay isang immovable asset, muling tumutok ang ating bida sa computer. Magkakaroon ng maraming bakas na natitira. Ganoon din sa mga kumpanya. Hindi ako ang may-ari, magiging target lang ako ng marami. Ako lamang, mangingibabaw ako sa kanila sa dilim. Pera lang ang nangingibabaw sa mundo. Ito ay finance, at ako ang may-ari ng invisible money. Samantala, 15 pizza na restaurant, 11 chicken na restaurant, 20 Korean snack stores, meron 10 buwan na pagbabayad para sa internet cafes. Ano lang ang identity ng CEO? Gamit ang credit card ng kumpanya. Hindi stock ang pizza. Bakit ang dami niyang kinakain? Parang hindi niya kinain mag-isa. Baka, kasama niya ang girlfriend niya. Hindi, ito ay masyadong mahal. Kung ganito karami, posibleng para sa taong ito na may tiyan ng baboy, bulong ng babaeng secretary, maya-maya ay nangalumbaba ito. Napansin ito ng attorney at napangiti ito. Hindi ko pa nakikita ang CEO ngayon buwan. Sana ay naninirahan ka na masaya dito sa mundo ng walang babae, muling bulong nito. Samantala sa kondo kung saan naninirahan ang ating bida, nakaupo ito sa harap ng maraming computers. Napaka-boring naman ito punks. Hindi ako makapaniwala na nakakawala ng stress ang pizza. Nakatingin lang ako sa pizza ngayon ay nasusuka na ako. Muling nag-click sa mousepad. Sa tingin ko lahat ng tao ay nakakain ng stress kapag sila ay naging senior sa high school. Ang mga masustansyang pananghalian sa paaralan ay nanormalize pero, kahit na may mga masustansyang pagkain sa paaralan, malaki pa rin hangganan ng mga estudyante. Of course hindi ako mag-aalala sa bulsa ko. Ang katotohanan na ang merienda ay nagkakahalaga ng more than 5 million won din. Is also useless ha. Muling tumutok ito sa harap ng mga computer. Tonight is the day. Tinignan ng ating bida ang stocks market.
Sa umaga ng ika-3 ng Abril magbubukas ang US market, 10:30 PM na sa Korean time ang countdown ay nagbibilang pababa ng 5 minuto. Na-charge ko na ang mga bala para sa araw na ito. Ang mga naipon na pondo sa iba't ibang bank account, kabilang ang mga naipon na kita, ay umabot sa 1 bilyon, 1 trillion won. Ito ay magiging namamayagpag ng sabay-sabay ngayon. Ngayon ay ang aking opsyon de day. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Mula sa 1 linggo na ang nakalipas, inistorbo niya ang mga bagong siglong bahagi ng pananalapi, ang pangalawang pinakamalaking tagapagpahiram ng subprime mortgage sa US na may maikling pagbebenta. Kasabay nito, nagbenta siya ng ilang individual na mga opsyon sa pagtawag sa parehong industriya kabilang ang bagong siglo at bumili ng mga opsyon sa paglalagay, muling tumutok ito sa stocks. Isang shot na naglalayo ng biglaang pagbabago. 10, nagbilang ito. 9, 8, nag-click. 7, 6, press the keyboard. 5, 4, click uli. 3, huminga ng malalim. 2, sa wakas ang US stocks ay mabubuksan ko na. 1, bukas na. Pasigaw na sabi ng ating bida, at nanlaki ang mata nito. Unlike Korea, US stocks walang fall limits. Yes, sigaw nito, habang nakatingin sa monitor. Hindi lamang bagong siglong pananalapi, ngunit ang Nova Star Financial at Fremont General mula sa parehong industriya ay nahulog lahat mula sa mataas na hagdan. Yes. Yes, sigaw ng ating bida na itinaas pa ang 2 kamay, daig pananalo sa loto. Isang malaking patak. Agad itong bumaba ng 10%. Habang lumuluha ito sa kagalakan ay kinuyam nito ang kanyang kamao. Sa wakas, isang malaking itim na oso ang gumuhos sa US maya-maya kikikiki, huhuho, hehehehe. Hihihi, habang tumatawa, umiiyak, sumisigaw ng bahagya, na nakataas pa ang mga kamay sa kagalakan, ay bigla may nagsalita. Ikaw, masama ba ang pakiramdam mo? Ha, sabi ng ating bida. Nang marinig ang boses nito, bigla nagulat ito nang makita ang isang anino, sino ka? Pasigaw na sabi ng ating bida.